Sa lahat po ng mga OFW distress, kung alam nyong emergency na yung sitwasyon nyo, mag-direct na po kayo sa OWA or DMW. Meron po silang hotline or number na pwede nyo tawagan. O kaya yung pamilya nyo po, papuntahin nyo po ng DMW or OWA. Marami po kasi kami nakakausap ng mga OFW distress na kakahingi lang po ng tulong, kaka-report lang po natin sa DMW or OWA is gusto nila agad ng response or gusto nila agad ng solusyon. So kami po ay advocate lamang, taga-report lamang po kami kung ano po yung mga nararanasan nyo, ano po ang mga sitwasyon nyo sa inyong mga employer. So pag nagmamadali po kayo or gusto nyo na pong makauwi agad, mag-direct na po kayo sa DMW or OWA. Kahit ano man po ang nangyayari sa inyo or sitwasyon nyo sa inyong mga employer, ugalihin nyo pong mag-report sa inyong mga agency. Kaya nga po tayo nagkaroon ng agency, obligasyon po ng agency na i-monitor po tayo. I-message nyo ang inyong mga agency. Pag once po kasi yan na nakarating kay Senator Raffy Tulfo, baka sabihin nila ay hindi kayo nagsasabi. Pagkatapos nyo mag-message sa inyong mga agency, screenshot nyo, isave nyo sa inyong mga cellphone para may patunay na nagsumbong kayo, nagsabi kayo ng inyong mga sitwasyon. Ang nangyayari po kasi ngayon, pag may nangyari kay OFW, nagsisisihan ng bawat isa. So, ang gawin nyo po, mag-report po kayo sa inyong agency, screenshot nyo, isave nyo sa inyong mga cellphone, or ipasa nyo sa inyong mga pamilya para may kopya sila. Ang nangyayari po kasi ngayon is nagsisisihan sila. Ganyan naman sila eh. Kung may nangyari, doon sila nagsisisihan. Napakatagal na panahon na po yan. Ang daming namamatay. Hindi lang po lahat binabalita. Hanggang ngayon, hindi pa rin malutas-lutas yung mga abusadong employer. Totoo nga yung sinasabi ni Senator Raffy Tulfo. Halimbawa, yung isang agency, pinasara. Magpapalit lang po ng pangalan yan, pero yung mga nagpapatakbo, sila-sila pa rin. Napakadaling magpalit ng pangalan ng isang agency. Kukuha lang sila na ulit ng lisensya. So, may mga pondo naman ng mga yan. So, totoo yung mga sinasabi nila. Yung employer naman, kung halimbawa na pa-blacklist ang kanyang pangalan, gagamitin yung pangalan ng kapatid niya, ng nanay niya, ng anak niya. So, tayong mga OFW ang kawawa. Pero sana, bago nila i-deploy ang isang OFW, alamin muna nila kung anong klaseng employer yung pagbibigyan nila ng worker. Para hindi naman kawawa yung OFW, di ba? So, hindi po natin alam kung makukuha nila ang hustisya. Kasi lumabas po sa autopsy nung namatay sa Saudi Arabia is overworked po siya. Ganyan kasi yung mga ugali nila hanggat nakikita kang nagpapahinga. Utos yan ng mga utos, kahit linis na, ipapalinis pa sa'yo ulit. Kaya mahirap pong magtrabaho bilang isang kasambahay sa bansang Middle East. Yan po ang paulit-ulit po naming sinasabi. Kaya nga po nagkaroon ng advocate para tulungan po ang Polo Embassy, DMW, OWA. Kasi napakadaming problema po ng mga OFW sa Middle East. Hindi na po nila makayanan. Isa-isa ba naman yan kakausapin mo? Isa-isa ba naman yan? Kukunin mo yung information? Aayusin mo pa yun, tatanungin mo pa kung anong problema, buong detalye, di ba? Ilan lang ang tao sa Polo? Ilan lang ang tao sa embassy? So, hindi po nila makayanan. So, nandyan po ang advocate para tanungin si OFW distress kung ano yung kalagayan niya. Kung walang advocate, hindi po natin alam kung anong mangyayari sa ibang mga OFW. Kaya laking pasasalamat po natin sa mga advocate kasi walang sweldo mga yan sa gobyerno. Volunteers lamang po mga yan. Non-government organization po. Kaya nga tinayo ang OWA, DMW, Embassy, Polo para sa mga OFW. Kaya kung may problema kayo sa mga employer, sige, mag-report lang kayo na mag-report sa DMW, sa OWA, sa Polo, sa Embassy. Nandyan sila para sa mga OFW. Guys, sino po yung may balak mag-cross country dyan? O kaya yung mahilig mag-cross country? Meron lamang po akong gustong i-share sa inyo. Meron pong lumapit sa amin, humihingi siya ng tulong. Nag-cross country siya pero ngayon nasa Iraq na. Galing siya ng Saudi Arabia. Binigyan siya ng final exit visa ng kanyang amo. Hindi siya umuwi. So ang ginawa niya, nag-cross country siya papuntang Dubai. Pagdating sa Dubai, nakahanap siya ng trabaho pero dineploy siya sa Iraq. Siguro ang nangyari sa kanya, sa Saudi pa lang, meron na siyang nakikilalang mga agency sa social media. Sa TikTok, marami nagkalat dyan na pag nag-apply ka sa kanila, bibigyan ka ng ganito, bibigyan ka ng reward, bibigyan ka ng cash. Kung isa kang kasambahay po sa Saudi Arabia, nag-cross country ka ng Dubai, medyo delikado. Wala namang masama sa pagka-cross country kung alam mong may kamag-anak ka or may pamilya kang pupuntahan.
Pero kung mag-isa ka lang na pupunta doon, tapos ang a-apply mo trabaho is kasambahay, hindi mo pa kilala yung mga taong nakakausap mo sa social media, pwede ka pong mabiktima ng human trafficking. So ngayon, dineploy si kababayan sa Iraq. 7 months na siya sa agency, pinagtatrabaho siya ng may-ari ng agency na walang sahod. So paano po natin ito tutulungan na illegal yung pagpunta niya doon? Pag binigyan po kayo ni employer ng final exit visa, umuwi muna po kayo sa Pilipinas. Tapos bago kayo mag-apply ulit, kung isa kang kasambahay at wala kang kakilala sa pupuntahan mo kasi delikado po. Hindi naman siguro lahat is minamalas katulad ng isa nating kababayan. Meron naman nagko-cross country na siniswerte. Yun nga ang sabi nila is paswertehan lamang. Pero mas maganda po pag nagtrabaho ka sa isang bansa na legal. Delikado po kasi pag illegal ka. Pag halimbawa na nakapasok ka ng trabaho at alam ng employer or magiging amo mo na illegal ka, gagamitin pa nilang alasyon laban sa'yo. Sa mga kasambahay po, kung may nakikilala kayo sa mga TikTok or kahit sa ang social media platform na hindi nyo naman masyadong kilala or subok na, wag po kayo masyadong magtiwala. Kung isa kang kasambahay at may balak kang mag-cross country na wala ka namang kakilala sa pupuntahan mo, wag mo na pong ituloy. Ang pag-cross country po, hindi naman lahat siguro is napapahamak. Paswertehan lamang. So, pag binigyan po kayo ng employer ng exit visa, mag-exit muna po kayo sa Pilipinas, then mag-apply po ulit. Mas maganda po magtrabaho sa isang bansa na legal. Pag nalaman kasi ni employer na hindi ka legal, gagamitin po niyang alasyon laban sa iyo. Marami pong lumalapit sa amin, humihingi ng tulong, gusto nilang umuwi, hindi sila makauwi. Tinatakot pa sila ng kanilang mga employer na pag hindi nagtrabaho, ipapapulis sila. Bakit? Kasi nga pumasok sila sa isang bansa na illegal. Nagtatrabaho na sila pero yung visa na ginamit nila, hindi pa napalitan ng working visa. Pag nag-cross country ka kasi, kadalasan ang ginagamit is tourist visa. Valid lang yan ng 6 months. So, inabot na sila ng taon sa kanilang mga amo, pero yung kanilang visa is hindi pa napapalitan ng working visa. So, expired na. Anong mangyayari sa kanila? Pwede silang ipahuli ng pulis kahit anong oras. Wala namang masama sa pag-cross country kung nakahanap ka ng mabait na employer, kung nakahanap ka ng employer na magpapalit sa visa mo. Karamihan pa naman sa mga employer sa bansang Middle East ay mapagsamantala. So mag-ingat-ingat lamang po kayo sa pag-cross country, hindi po lahat ay siniswerte. So hanggang ngayon po is under monitoring po natin ang isa nating kababayan na hindi ko po alam bakit nakarating ng Iraq. So kahit illegal siya, nireport ko pa rin to sa DMW. Aantayin na lang natin yung response ng DMW kung ano yung sasabihin nila. Baka pwede pa siyang pagalitan sa mga ganitong sitwasyon. Bakit napunta siya doon? Binigyan na nga siya ng final exit visa ng kanyang employer. Bakit hindi siya umuwi ng Pilipinas? Ang ginawa niya, pumunta ng Dubai. Pagdating sa Dubai, dineploy siya ng kanyang agency sa Iraq. Pagdating doon sa Iraq, kinulong siya. Hindi na siya binigyan ng trabaho. So hindi natin alam kung ano ang balak ng agency sa kanila. So, lagi ko pong siyang tinatanong kung ano na po yung sitwasyon niya doon. Sinabi ko na lang po sa kanya na yung pamilya, papuntahin na lang sa OWA o kaya sa DMW. Directly na humingi sila ng tulong doon kasi hindi po namin alam kung paano po natin i-endorse ito sa embassy ng Iraq dahil nga illegal siyang pumasok doon. Guys, hindi naman bawal ang cross-country. Basta alam nyo na safe kayo doon sa pupuntahan nyo. May kakilala kayo, may kamag-anak kayo, pero kung kaibigan lang at nakilala nyo lang sa social media, wag nyo na pong ituloy. Parang pinahamak nyo lang po ang inyong mga sarili. So, yun lamang po guys ang paalala ko sa inyo, pero choice nyo pa rin po ang masusunod. Kasi alam ko naman, may gusto kayong marating sa buhay, may mga pangarap kayo. Isipin nyo po kung saan po kayo mapabuti at hindi po kayo mapapahamak. So, ako nga po pala ang hiling ko, Juancy Fernandez po, isang OFW advocate.